Alas 5 po ng hapon, oras sa Pilipinas o alas 10 pa ng umaga, oras sa The Hague. Magsisimula ang confirmation of charges hearing ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Update tayo mula mismo sa The Hague. May unang balita live. Magkasama natin si Mariz Zumali. Mariz. Good morning, Evan. Magandang umaga mula rito sa The Hague, Netherlands. At pasado alas 12 na nga ng hating gabi dito sa The Hague. At sa loob na lamang ng kulang 10 oras ay magsisimula na nga ang makasaysayang confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court. Sa unang araw pa lang, Evan, mga kapuso, nitong pagsisimula ng confirmation of charges hearing ay babasahin ang mga sakdal sa dating Pangulo, babanggitin din yung mga obserbasyon ng depensa at isa-isang mabibigyan ng pagkakataon na magbigay ng kanilang mga opening statements ang prosekusyon, Council of Victims, pati na rin ang depensa. At bukas din magsisimula yung submission on merits ng prosekusyon. Bagamat structured na o may schedule na yung mangyayari sa confirmation of charges hearing, of course, meron pa ring puwang para sa fluidity, no? O ibig sabihin, pwede pa rin kahit na anong mangyari, na yun yung talagang babantayan natin. At bukas din natin makikita kung sino-sino pa yung mga personalidad na dadalo dito sa confirmation of charges hearing ng dating Pangulo, gayon din yung mga Assembly of States na miyembro ng International Criminal Court na dadalo dito sa confirmation of charges hearing. Narito po ang aking balita. Magsisimula na ang hearing ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naharap siya sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder, bunsod ng madugong kampanya kontra droga mula noong mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. February 23, 24, 26 at 27, itinakda ang confirmation of charges hearing. Ayon sa ICC, hindi ito paglilitis. Magdedesisyon ang pre-trial judges kung may sapat bang ebidensya para isakdal ang dating Pangulo. Naunang pinagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang petisyon ni Duterte na siya'y lumiban o hindi humarap sa pagdinig. Pinahintulutan naman ng Chamber ang paglahok sa pagdinig ng mahigit 500 biktima. Dadalo rin sa pagdinig ang prosecutor, defense team ng dating Pangulo at legal representatives na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres na ibinigay ng ICC para sa mga biktima. Habang tatayong case manager ng mga biktima, si Nicolene Arcana. Pero umapela sa desisyon ng ICC and Defense Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Hiniling niya ang pag-disqualify sa mga abogado at case manager ng mga biktima dahil umano sa conflict of interest na posible raw makaapekto sa pagsasakdal. Pagkatapos ng pagdinig ngayong linggo, may 60 araw ang pre-trial judges para pag-aralan ang mga ebidensya at magbigay ng desisyon. Ivan, mga kapuso, medyo unique nga po yung sitwasyon, no? Yung confirmation of charges hearing ng dating Pangulo dahil sa kanyang kalagayan para ma-accommodate yung kanyang sitwasyon ay magtatagal lamang ng 3 oras kada araw yung hearing at hindi rin po tuloy-tuloy. So may break every after an hour para rin po talagang mabigyan ng pagkakataon yung kanyang sitwasyon. Although nagdesisyon na nga po ang Pre-Trial Chamber 1 na payagan ang dating Pangulo na hindi dumalo bukas sa kanyang confirmation of charges hearing. At dahil na rin sa kanyang sitwasyon, 4 na araw lamang gaganapin itong confirmation of charges hearing, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. So may break po sa gitna ng linggo para na rin po sa kanyang sitwasyon.